Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Huling namataan itong sentro ni Bagyong Quiapo na may international name na Noul. Kalayong 560 kilometers kanluran ng Itbayat sa may Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umabot ng 130 kilometers per hour at pagbugso na umabot ng 160 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, yung movement nito generally patuloy na papalayo sa ating bansa west-northwestward sa bilis sa 30 kilometers per hour. Yung trough or extension nito kasalukuyang nakakaapekto dito sa area ng extreme northern Luzon. Kaya makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan dito sa ilang areas ng northern Luzon, particular na sa may Cagayan, Batanes, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, makikita natin dito sa ating latest satellite images, patuloy yung pag-iral ng tinatawag nating nimbus stratus clouds, yung mga kaulapan na usually associated sa ating southwest monsoon na yung hanging habagat. So itong mga kaulapan na ito nasa kanlurang bahagi ng ating bansa sa may West Philippine Sea at yung mga ilang kaulapan na ito ay umaabot further inland. So saan pa rin natin yung mga kaulapan or magtutuloy-tuloy yung mga sustained na kaulapan at mga pag-ulan na ito sa Metro Manila na lalabing bahagi ng Luzon, buong Visayas as well as itong northern and western portions ng Mindanao. Samantala, improving weather conditions ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin pero may chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms. At ito po yung ating latest weather advisory na issued ngayong alas 5. Nabagit ko kanina, pinakamapektuhan pa rin ng habagat itong kanlurang bahagi ng Luzon. So mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro for the next 24 hours, simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, makakaranas po tayo possibly up to 100 millimeters ng mga pag-ulan. So over these areas, patuloy pa tayong maghanda sa mga malalakas sa pag-ulan. Nandiyan yung mga hazards ng pagbaha at landslides. So mababawasan na yung mga areas sa makaranas sa mga pag-ulan pero posibleng makaranas pa rin tayo ng up to 100 millimeters na rainfall over Pangasinan and Zambales. Kaya hanggang Monday ng hapon, posible pa rin dyan yung mga malalakas sa pag-ulan. Maghanda pa rin pa tayo sa mga hazards na dulot nito. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa araw ng linggo dito sa Luzon, so for Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, magpapatuloy pa rin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa dulot ng habagat. So asahan pa rin natin yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan, especially dito sa kanlurang bahagi ng Luzon area, sa may bahagi ng Pangasinan, Zambales, at Bataan, Occidental Mindoro. Posible pa rin dyan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat since ito pa yung mga areas na pinakamaapektuhan nito. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, generally improving conditions na rin ating mararanasan dito sa area ng Northern Mindanao at Caraga. Mababawasan na rin yung mga sustained na kaulapan at pag-ulan sa may Eastern Visayas. Pero itong area po ng Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, as well as Zamboanga Peninsula, magpapatuloy po yung mga sustained o yung mga tuloy-tuloy na mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms throughout the day. Patuloy po tayong maghanda, maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. So kahit na improving conditions na ang ating inaasahan starting tomorrow dito sa ilang areas ng Visayas and Mindanao, since sa mga nakarang araw ay significant pong mga pag-ulan na ating naranasan, mga recorded na mga pag-ulan, possibly saturated pa yung mga lupa over this area. So kung magkaroon man tayo ng mga pag-ulan, kahit na mahihina lamang yung mga pag-ulan na ito, ay nananatiling mataas yung chance ng mga flooding or landslides over these areas. Sa kalagayan nating karagatan, sa kasalukuyan, wala na tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboards ng extreme northern Luzon dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling lugar ng ating bansa, hanggang sa araw ng Lunes, malaking bahagi ng Luzon, particular na itong northern Luzon and western section ng Central and Southern Luzon, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dala ng habagat. Pero mapapansin po natin, starting Tuesday and Wednesday ay magiging partly cloudy to cloudy skies na ang ating inaasahang panahon sa malaking bahagi ng Luzon.
wala na tayong inaasahang mga sustained na mga kaulapan at mga pag-ulan. Especially dito sa area ng Bicol Region, which is over the eastern section of Luzon, starting Monday to Wednesday ay generally maaliwala sa po ang ating panahon, pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulang mararanasan. Nandiyan pa rin yung mga usual evening or afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman ng Visayas, starting Monday, wala na rin po tayong inaasahang mga sustained na pag-ulan. Posibleng umiral pa rin yung habagat at magdala ng mga panandaliang pag-ulan, yung mga usual na thunderstorms. Pero in terms of sustained cloudiness, for Metro Cebu, Iloilo, and Tacloban ay wala naman na po tayong inaasahan early to the middle of next week. Sa bahagi naman ng Mindanao, tulad po ng Visayas, improving weather conditions starting Monday until Wednesday. Bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Maghanda pa rin po tayo sa mga biglaan at mga malalakas. Pero panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi.